Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagdating ng iyong anak ay matubos ang sangkatauhan. Nakita mong sa kamatayan nasadlak. Ipagkaloob mong ang mga nagdiriwang sa kaniyang pagkakatawang tao nang may kapakumbabaan at katapatan ay maging dapat na makasalo sa manunubos naming ito na siyang namamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang turong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa Kanya na ako'y pagkalooban ng anak, at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay.
maaari nyo kaming patayin, maaari ring buhayin, maaari nyo kaming payamanin o pahirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos ko ang tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo na po ang lahat. Halina, batong panlulugaw, saligan ng sangbayanan, halina't kami dangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang may mga takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Mula sa pakiramdam ng nagugulumihanan, dahil alam natin ang pinagmula ng kaniyang awit ay mula pa sa pagbati ng anghel. At sinabi ng anghel na ang iyong pinsang sa Elizabeth ay nagdadalang tao na 6 na buwan na.
Kaya dali-dali siyang pumunta sa kaburulan ng Judea at binisita ang kaniyang pinsang si Elizabeth. Ito ang background ng kaniyang awit ng papuri sa Diyos. Dahil nang binati siya ng kaniyang pinsang si Elizabeth, papaanong ang magiging ina ng aking Panginoon ay naririto. Isang pagpapatunay na ang dinadalang sanggol ni Maria ay ang tatawaging anak ng kataas-taasan. Mula sa pagiging aba, mula sa pagiging alipin, isang dalagang mula sa Nazaret, isang bayang hindi kilala, at isang tao, dalaga, na wala namang kinalaman sa lipunan. Hindi siya sikat, isang simpleng dalaga. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin mapapasubalian sa kaniyang pagpapakita ng kababaang loob. Kaya ang kaniyang pag-awit ay pag-awit ng papuri sa Diyos, hindi papuri sa Kanya, papuri sa Diyos, na sa kabila ng kanilang kalagayan, na sa kabila ng kanilang kadukhaan, ang Diyos ay pipili ng mga taong hindi mauunawaan ng matatalino't mayayaman. Na sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, gagamit ang Diyos upang ipahiya ang mayayabang at ang mayayaman. Sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos, kapag ito ay kanyang iginuhit, ito'y mangyayari at matutupad. Kaya ang lalim at lawak ng kaniyang awit ng papuri ay bunsod ng pakiramdam ng pagmamahal ng Diyos, ng pagyakap ng Diyos, ng pagbibiyaya ng Diyos sa mga taong marunong makinig at sumunod sa kaniyang mga salita. Mahirap magpuri kung ikaw ay nagugulumihanan. Mahirap magpahayag ng papuri sa Diyos kung alam mo ang sitwasyon ay hindi mo tiyak. Magiging ina ka ng kataas-taasang hindi mo alam kung saan magtatapos. Ang mga tao sa paligid mo ay magtataka. Ang asawa mo sana na si San Jose na nanakakdang ipakasal ay nagulumihanan din sapagkat hindi nila alam at hindi nila talos ang kaisipan at plano ng Diyos. Makikita natin sa buong larawan ng pagliligtas ng Diyos, ang istorya ng kasaysayan ay palaging nag-uumpisa sa kababaang loob at sa pagtanggap ng kaniyang salita. Ito ang napakagandang papuri na pwede nating ulit-ulitin, pwede natin palaging sambitin, sapagkat ito ay pumapaloob sa lahat ng kasaysayan ng Israel na naghihintay ng kanilang tagapagligtas. At tayo rin ay kasama sa papuring ito dahil tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong ulit-ulitin ang sinabi ng ating mahal na ina. Ito ay pagpapakita na anuman ang ating sitwasyon sa buhay, anuman ang ating nararamdaman,
Ano man ang ating pinagdadaanan, papuri sa Diyos ang mahalaga at kailangan. Hindi ka magpupuri dahil may pera ka ngayon. Papaano pag wala na? Hindi ka magpupuri dahil Pasko. Papaano pag hindi na? Hindi ka magpupuri dahil wala kang nararamdaman o wala kang pangarap. Papaano pag hindi na? Nangangahulugang ang pagpupuri sa Diyos ay walang pipiliing panahon, walang pipiliing pakiramdam, walang pipiliing sitwasyon. In season and out of season, tayo ay magpupuri sa Diyos. Hindi dapat makahadlang ang ulan. Hindi dapat makahadlang ang pakiramdam. Hindi dapat makahadlang ang problema. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, anuman ang sitwasyon sa buhay, may laman ang wallet o wala, magpupuri sa Diyos dahil ang Diyos ang pinakamahalaga at ang pinakamataas na dapat nating balikan araw-araw, katulad ng ipinakita ni Maria. Maraming tao ang nakakaala-ala lamang sa Diyos pag nasa gitna ng panganib. Hindi ko minamasama. May kumuha ng picture, nasa mall sila. Nakakatuwa kasi ang naririnig mo, tabang Ginoo. Tabang Ginoo, tabang Ginoo. Yun bang sa gitna ng panganib, humihingi ng tulong sa Diyos? Hindi masama. Hindi iyon masama. Pero gawin natin siyang consistent. Hindi lamang tabang Ginoo. Papuri sa iyo, Ginoo. Ano man ang sitwasyon ko sa buhay, saan man ako datnan ng anumang sitwasyon, salamat, Panginoon. Salamat, Diyos ko. Magpupuri ang aking puso ng may pagpapakumbaba, katulad ng ipinakita ng aming Inang Maria. Wala man lamang space o lugar ng kayabangan sa babaeng ito na ating ding ina. Wala ka man lamang makitang hangin kung hindi ang lahat ng namutawi sa kaniyang bibig ay isang pagpupuring galing sa kaniyang puso at sa kaniyang kaluluwa. Ito yung dapat nating gawin. Ito ang dapat nating tularan. Huwag tayong magsasabi ng, salamat po Diyos ko. Nung nagkaroon ng aksidente, hindi namatay ang asawa ko. Parang sinasabi mong dun sa iba, pwede. Sa'yo hindi. Salamat po. Hindi yung anak ko ang nasagasaan. Bakit sa iba pwede, sa iyo hindi? Yun yung mali sa ating pagpapasalamat. Yun bang ang sarili natin ay tinatanggal natin sa sitwasyon at inilalagay natin ng iba. Minsan naririnig natin, napakabait naman ng anak ko, napakamasunurin, napakamadasalin, pero bakit siya pa ang kinuha ni Lord? Bakit hindi ba pwede? Sa iba pwede, sa iyo hindi. Ito yung tunay at tapat na pagpupuri sa Diyos ay ang pagpupuri ng wagas na hindi ka gagamit ng ibang tao para lang masabi mong nagpupuri ka sa Diyos. Ang kawagasan ng lahat ng lumalabas
sa ating bibig ay kawagasan ng puso. Sapagkat ang taong marunong magpasalamat ay may isang pusong wagas. Sana sa ating pagdedeboto sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, palagi nating ilalagay sa sitwasyon na ako ay alipin ng Panginoon. Ang lahat ng nangyayari sa akin ay bunga ng aking panalangin at pagpupuri sa Diyos. Maninikluhod tayo sa Diyos ng may kababaang loob at tulad ng ipinakita ng ating mahal na ina. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang pagsunod sa halimbawa ni Maria, purihin at pasalamatan natin ang Diyos Ama na dahil sa nag-uumapaw na kabutihang loob na ibinigay sa atin ng kaniyang bugtong na anak bilang tagapagligtas at manunubos. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Pagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan tulad ni Maria, naway makinig sa salita ng Diyos at gawin ang lahat ng paraan upang ipalaganap ito. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga ina, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at bukal ng pag-asa sa mga sandali ng pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Sa ating pagpaparangal kay Maria ng isang natatanging lugar sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, naway magpasidhi ito ng ating pagpapahalaga sa kanyang anak. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga dukha at api sa pamamagitan ni Maria, naway makaahon sa kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa kasamahan ng mga banal at makiisa kay Maria sa walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ipagbunyi ka nawa namin, Panginoon. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin dahil sa mensahe ng kapayapaang hatid ni Maria sa aming magulong mundo. Pagkalooban mo kami ng tulong na kailangan namin sa araw-araw upang maging tapat sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap
Ngayong inihahain namin ang mga alay na iyong dambana upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisay ng pagpapala mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas na may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin sa pagiging kabilang sa mga mapalad. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.